Good news ba ito? O bad news? O best decision? Yan, tatlo yan ka-coffee. Good news, bad news, best decision. Naglabas po ng executive order ang ating presidente na nagpapalaya o nagbibigay ng amnesty sa ilang miyembro ng CPP, NPA, NDF. Ako, ano kaya ibig sabihin nito? Siyempre, yung iba magtataas ang kilay, bakit palalayain? Bakit bibigyan ng amnesty? Pero ito ay indikasyon lamang na seryoso ang administrasyon na ito, seryoso si Pangulong Bongbong Marcos na makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Hindi lang ngayon ha, pangmatagalang kapayapaan. At isa na dito, yung hikayatin ang mga rebelde na ngayon pa kakopya, yung ibang mga rebelde pa, hikayatin na magbalik loob kayo sa gobyerno. Itigil na natin ito kasi parehas talo eh. 'Di ba? Talo ang gobyerno, talo ang mga sibilyan, talo ang mga kamag-anak ng mga rebelde. So, ang ginagawa ngayon bilang part no ng efforts ng ating administrasyon na maabot talaga itong pangmatagalang kapayapaan. Hikayatin yung mga rebelde, yung mga rebel groups na magbalik loob kayo sa president, sa administrasyon, no? Isoli ninyo yung inyong mga armas, mag-usap tayo. Yan yung mensahe, yan yung gustong sabihin ng ating presidente. Siyempre marami ang nagsasabi, bakit pinalaya, bakit bibigyan ng amnesty itong CPP, NPA, NDF, baka manggulo lang yan. 'Di ba? Baka ganito ang gawin, etc. etc. Maraming baka. Pero itong move na ito ay malaking bagay ito ka coffee para ipakita sa mga grupong ito na seryoso ang administrasyon, so seryoso ang ating gobyerno na maabot itong pangmatagalang kapayapaan. Sa balita ng GMA News Online, Marcos grants amnesty to CPP, NPA, NDF at other rebel groups. Nung say ninyo dito ka coffee, good news, bad news, best decision. Ako, best decision ang take ko dito ka coffee. Good news para sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF at sa kanilang mga supporters, di ba? Bad news para sa iba na galit dito sa grupo na ito at best decision ito para sa bansa kasi malaki yung message na gustong iparating na ito. President Ferdinand Marcos Jr. has granted amnesty. Ibig sabihin ng amnesty ka coffee, binubura lahat ng kasalanan mo, no? Siyempre, piling kasalanan lang ang pwedeng bigyan ng amnesty. May mga krimen tayo na hindi covered ng amnesty. Pero in general, kapag sinabing amnesty, merong kang pagkakasala na bilanggo ka dahil may kaso ka, pag pinatawan ka ng amnesty, ginawaran ka ng amnesty, nabubura yung kaso mo. Kunyari, kumbaga, babalik ka sa malinis mong buhay, di ba? Yung iba kasi mga rebelde, may mga nakausap din tayo dyan, may mga napanood din tayo, ang sinasabi nila, gusto nila maging malaya muli sila na wala nang sumusunod-sunod sa kanila. Na wala silang kaso na anytime may magpa-file sa kanya, may magpe-present sa kanila ng warrant of arrest at aarestuhin sila. Ayaw nila niyan. Pag may amnesty na, malinis ka na, di ba? Back to zero ka. Magsimula ka muli, lalo na kung nagkakapamilya ka na, syempre, you have to protect your family. Ayaw mo rin naman na anytime aarestuhin ka, maya-maya, patingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan, kasi baka arestuhin ka, di ba? So, mahalaga itong amnesty. Si PBBM ay nag-grant po ng amnesty sa mga rebelde, including former members of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front o itong CPP, NPA, NDF. Sa isa pong statement, the Presidential Communications Office said the following groups have been granted amnesty under proclamation numbers 403, 404, 405 at 406 respectively. Sige, basahin natin. Itong mga grupo na ito, ano ito ka-coffee? Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas. Yan, napatawan ng amnesty ito, ginawaran ng amnesty. O Revolutionary Proletarian Army, Alex Bunkayao Brigade. Ito ang grupo na yan ha. Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, and the CPP, NPA, NDF. Ang MILF, Moro Islamic Liberation Front. Ang MNLF, Moro National Liberation Front. Itong mga rebel groups na ito ang pinatawan o binigyan, ginawaran ng amnesty. Ang amnesty na ito ay agreement to encourage them, itong mga rebelde, to return to the folds of law according sa PCO. Amnesty is granted to former CPP, NPA, NDF members or their front organizations that committed crimes, whether punishable under the revised penal code or special penal laws, including but not limited to rebellion. Yan, kung yung mga kaso nila ay may kaugnayan sa rebellion, insurrection, conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection, disloyalty of public officer of or employees, inciting to rebellion or insurrection, sedition, conspiracy to commit sedition, and inciting to sedition. Alam ko, thousands ito ka-coffee, libo-libo ito ka-coffee. Sa tansya ko, mga more or less 10,000 katao
ang magbe-benefit dito sa proclamation number na ito. In fact, may napanood tayong documentary dyan sa PTV, no, na matagal nang hinihintay itong executive order na ito kasi nagpaso ito eh. Kung inyong matatandaan, na unang nag-issue ng EO dito si PRRD, ang problema, nagpaso kasi yung filing, no? Hindi na inabot kasi nagpalit na ng administrasyon, ang daming hindi mo na ma-file yung mga gustong magbalik loob, no? Yung mga gustong mag-apply nitong amnesty, hindi na mai-file dahil nagpaso na nga kasi sa naunang na-issue ni PBBM, parang 1 year lang ata ka-coffee ang filing, no? Ang binigay na period para mag-file ng amnesty o mag-request ng amnesty. Also covered, sino pa yung ibang sakop nito? Uh, Other offenses, ito kabilang din po itong mga offenses na ito, no, na binigyan ng amnesty. Kung halimbawa ikaw ay dating rebelde at pasok sa mga offenses na ito, yung iyong krimen o yung iyong kaso, illegal assembly, illegal association, direct assault, indirect assault, resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such person, tumults and other disturbances of public order, unlawful use of means of publication and unlawful utterances, alarms and scandals. Nako, illegal possession of firearms, ammunition, or explosives, provided that these crimes are offense were committed in furtherance of incident to or in connection with the crimes of rebellion or insurrection. May mga cases kasi ka-coffee na kahit miyembro ka pa ng MILF, miyembro ka pa ng MNLF o ng CPP, NPA, NTF, pero ang krimen mo hindi pasok doon sa in-enumerate dito sa may executive order, hindi ka pa rin mapapatawan nitong amnesty. Kasi ang binibigyan ng amnesty ka-coffee, hindi ibig sabihin na lahat ng miyembro ng organisasyon na yan ay malinis na. Di ba? Ang napanood niya natin sa documentary ng PTV, ang sinasabi doon ng National Amnesty Commission, ng kanila chairperson, dapat pag nag-apply ka, kailangan mong akuin na ikaw yung may kagagawan doon sa krimen na yan para magsimula yung proseso. Di ba? Siyempre, yung iba, medyo nagdududa rin eh. O hindi sila sigurado, nasampahan ba ako ng kaso? Di ba? Hindi pwede, hindi kikilos yan kung hindi mo aaminin na ikaw ang may kagagawan nito, no? Kahit yung mga John Doe lang eh. Yung syempre, halimbawa, kung ikaw ay rebelde, minsan hindi naman talaga alam yung tunay mong pangalan, yung mga alias-alias mo. Even kahit na alias lang yan, kailangan mong aminin na ikaw yung may gawa niyan. From that, doon magsisimula, doon mag-move o mapaprocess ang iyong application. And once na nag-file ka na yan, dyan sa Mindanao, may mga areas dyan kung saan ka pwede mag-file, parang binibigyan ka ng parang temporary pass eh. Tapos magpa-file itong National Amnesty Commission na para i-withdraw itong warrant of arrest na inisyu sa inyo, no, hanggang lumabas na nga finally yung amnesty ng ating presidente para maging malaya ka ng muli, di ba? In line with the Marcos, through Executive Secretary Lucas Bersamin also issued Executive Order number 47 amending EO number 25 series of 2021 which created the National Amnesty Commission. Ito bago lang din itong National Amnesty Commission, no. Ngayon pinapatibay pa lang ito kasi during the time of Duterte hindi masyadong nabuo itong NAC, pero ngayon pinapatatag na ito. Hey, happy viewing sa iyo. Marcos said the new EO will update the function of the NAC to cover the processing of the applications for amnesty of the 4 rebel groups. Yan, at least may aasahan na itong mga rebel groups na ito. Actually, malaking pagbabago ito. Sa totoo lang, tulad ng sinasabi natin kanina, best decision itong sitwasyon na ito. Itong ginawa ng ating presidente, malaking bagay po yan para maabot natin itong pangmatagalan na kapayapaan. Kasi kung hindi tayo makikipagsettle, yes, totoo, yung iba nagkasala dyan, pero yung pagkakasala nila ay resulta ng ibang pagkakasala o mga moves na hindi acceptable, 'di ba? Sa side ng gobyerno, 'di ba? Kaya may ganyan 'yan eh. Kaya yung iba namumundok dahil may ipinaglalaban din 'yan. Pero kung patuloy tayo magagantihan, gantihan, maraming mga civilian ang nadadamay, 'di ba? Wala na itong katapusan, 'di ba? Ibig na tourist attraction ng isang lugar, kung ganito ng mga rebelde, paano pa siya pupuntahan? 'Di ba? Paano uunlad yung lugar na yan, itong conflict-affected areas? Paano aasenso yung mga bata dyan? Paano makakapag-aral? Paano magagawa yung mga kalsada dyan? Piyugad ng mga rebelde, di ba? Kaya ang plan ng gobyerno ngayon, hikayatin itong mga rebel groups, magbalik loob kayo sa gobyerno, we will provide you with these projects, farm-to-market roads, livelihood, actually may financial assistance din na ibinibigay para maayos na ito, di ba? Matigil na itong napakatagal ng kaguluhan at yung iba kasi nagre-recruit pa, correct ka dyan, no? Nagre-recruit pa. Para matigil na yan, kailangan, syempre, kung ikaw ay parte ng rebel groups, gusto mo rin ng kasiguruhan. Seryoso ba ang gobyerno?
Kasi kung hindi seryoso yan, bakit kami susukoy? Mamaya, bilang po kami yan, di ba? O ipapas lang kami yan eh. Itong ginawa ni PBBM, bagamat marami ang tataas ang kilay, best decision ito, di ba? Kasi indikasyon niya na seryoso ang gobyerno na isettle itong problema na ito. Baka yung asawa na niya ang nagpapatakbo, di si PBBM, sabi ni Evangeline Sarup. Sa tingin ko matagal, mahabang consultation ito no kasi medyo papasabi nga anong nangyari, 'di ba? Bakit nag-grant ng amnesty yan, etc. etc. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng NTF-ELCAC dito dahil kasama ang CPNPA, NDF, no? Yan, gaya niyang amnesty. Sabi ng mga DDS sheet, bakit daw binigyan ng amnesty ang mga yan? Sayang daw ang pinaghirapan ng tatay nila. Jelly, Jelly. Naiintindihan kita, Jelly, kasi nakikinig din ako sa iba sa kabilang parlor. No? Nakikinig din tayo, nagbabasa din tayo ng kanilang mga komento. Totoo nag-iiba-iba tayo ng interpretation pero depende kasi sa motibo ng interpretasyon Parang, kasi kung yung intention ng interpretasyon mo pag-away-awayin, kasi basta kailangan malawak na pangunawa dito para matigil ito. Minsan kahit alam mong ikaw ay hindi nagkamali o alam mong siya ang nagkamali, minsan kailangan mong akuin na ikaw ang nagkamali para hindi na lumala yung issue. That's the reality. Kumbaga, pagpapakumbaba na lang ito ka-coffee. Minsan hindi tama pero kailangan mong gawin para matigil na lang. Soya milk. Inuuto mo si PBBM Dongski. Myra Bermudo, critical thinking, Sabi ni Myra, bakit po? Lahat ng nabanggit mo ay binigyan ng amnesty. Huwag lang isama ang Makabayan Black dahil hanggang ngayon nagre-recruit pa rin ng kabataan, sabi ni Arnold Tablang. Wala naman na Makabayan Black ka coffee. No? Bakit sinasabi mo, digong na huwag kami magbabayad ng buwis? Ang utak mo, watak-watak na digong, ang bastos ng bunganga. So, yung milk, galit na galit ka dito. Ka-coffee, sabi ng tatlong bugok sa Congress na leftist, okay naman daw yung amnesty, pero mas gusto nila ang pagbabalik ng peace talk. Si Castro bida-bida. Papahampas na sa kanila talaga ka-coffee dahil parang hindi na ako kontento talaga kahit ano, no? At saka parang kumikilos na pero pag may positive, ano man, kasino man lang na i-appreciate mo yung isang gesture, no? I-appreciate mo yung isang move ng isang administrasyon, di ba? Parang mag-thank you naman, mag-thank you, i-appreciate, hindi yung may positive ngayon, maghahanap na naman, ito gusto namin, sasakit ang ulo mo talaga sa mga ganyang mindset. Rex TV, Tamsak Dan Idol, ka-coffee hello sa inyo. Hi po, magandang gabi sa lahat from South Cotabato. Yan, kahit pa paano makatulong siya sa South Cotabato, no? O sa ilang parte ng Mindanao, lalo yung BARM. Tingnan mo yung BARM. Sino mga taga-BARM na nakikinig sa atin? Ang laki ng improvement nung natayo itong BARM, no? Binigyan sila ng independence, ng autonomy, na sila ang mamahala dahil alam nila yung nangyayari. Ang patunay dyan, bumaba yung poverty incidence. Ibig sabihin, nabawasan yung bilang ng may hirap dyan sa BARM simula nang binigay yung autonomy sa kanila. Desire Virus, nasa motibo yan ng tao. Correct. Actually, going back sa amnesty, kinakailangan kasi itong amnesty, lalo sa MILF, MNLF, no? Kasi may mga representation din sila Ang alam ko dyan sa BARM, may mga seats na nakalaan para sa kanila. Diba? At sa ilang mga lugar, no? May upuan na nakalaan para sa kanila. Pero syempre, kinakailangan silang mabigyan mo ng amnesty. Malinis muna yung kanilang pangalan. Jelly, lahat naman na naging Pangulo, nagbibigay ng amnesty. Maging si Duterte. Yes, kasi karapatan ng presidente yan. Pero ito, malawakan ito, ka-coffee, no? Hindi biro ito. Thousands ito. Sa tingin ko mga 10,000s or almost 20,000s ang tinitingnan natin dito. Kasi MILF, MNLF napakarami na yan. Mga 4,000 to 6,000 agad yan yung magpa-file. No? At magre-request ng amnesty, ibang grupo pa at marami pang iba. Kaya medyo malaking move ito. Pagpapakita ito, indikasyon ito na seryoso ang ating administrasyon sa totoo lang at magandang desisyon ito. Best decision ito na ginawa ng presidente. Belbs Rio, shoutout sa iyo. Ruth Anderson, kay Francisca Manlangit, happy viewing din kay Romel Martinez Navida, nasa Facebook. Josie Mendiola, hello po sa inyo. Theodora Gamit at sa lahat ng ka-coffee natin sa Facebook. Marami tayong viewer ngayon sa Facebook 84,000. Baka hindi ka pa naka-follow, hindi pa naka-like, click follow, like lang sa Facebook at nasa YouTube kayo, click lang po ang subscribe.